Kanila pa Tapos, nga daw pinag-aralan. Pero nang manghingi na ng kasagutan at dokumento ang Korte Suprema, abay humingi pa sila ng tulong sa Solicitor General. agree. Samantala, At overseas Filipino workers upang makisa sa ating panawagan, bring home Tatay Digong now. Hindi masabi ni Senator Amy Ayan. Marcos Ayan. na ang kapatid niya, President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Duterte. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho, nagsalita na. Oo, kaya hindi napapag-usapan ang usapin sa pagpapauwi. Bakit hindi napapag-usapan? Alam ni Amy na galit. Itong si BP Sara. Galit talaga. Mamaya maririnig nyo yan. At eto, dito muna tayo. Korte na sindak ang Kamara sa impeachment ni BP Sara. Kita nyo na. Wala sa hulog ang mga... yan ang title. Walang maisagot si Atras. HOR walang naisagot sa Supreme Court. Atras, ipapatawag ang justice sa Quadcom. Naku, patawag nyo na lahat. Bakit? At mamaya, abangan nyo kung ano yung birada ni Atty. Vic Rodriguez. Pero nakalike ka na ba? Kung hindi pa, mag-like ka muna at share mo na rin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo po. Ito na pag-uusap dito, ipasok natin. pirma ni Attorney Princess Abante Ang ng alin? House of Representatives sa pamamagitan ng kanilang abogado ay naghain ng Office of Solicitor General noong Biyernes, July 18 ng sagot sa utos ng Korte Suprema na magbigay ng impormasyon at sinumpaang mga pahayag sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na siyang pinagtawanan ng netizens dahil napakayabang nila sa kanilang mga hearings. Di naman pala kayang sumagot sa Korte Suprema. Imagine daw kasi, 200 plus silang pumirma sa impeachment na ito. Kanila pa nga daw pinag-aralan. Pero nang manghingi na ng kasagutan at dokumento ang Korte Suprema, abay humingi pa sila ng tulong sa Solicitor General. Samantala, pinangunahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kasama ang Tindig Pilipinas. Hindi ko alam ito si Carpio, kung ano ito nung isang Carpio. Bakit ganun? Ang tanong. Parang meron daw parang magka-apelido lang ba o kasi 'di ba kung halimbawa ito kamag-anak ito noong Carpio na nababanggit, bakit ganun? Baka kamag-anak lang pero ituloy daw ang paglilitis kayo ho, ituloy nyo sa kangkungan. Doon pupulutin yung paglilitis nyo. Walang trial na mangyayari. Abangan namin. Walang trial na mangyayari dyan. Ibabasura yan ng mga senador. Nagkaisa Labor Coalition at Akbayan ay nagpakita ng mga snack item na may mga pangalan tulad ng piatos, isang satirical reference sa mga umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ng Vice President. Sa isang press conference sa Quezon City, inihikayat ng grupo ang Senado na agad simula ng impeachment trial kay Vice President Sara. Bakit ba atat na atat kayo sa trial na yan? Hindi na nga abante yan kasi wala nang jurisdiction. Tapos na lahat nung 19 Congress. Kung nung panahon ng 19 Congress, inatupag nyo yan at hindi nyo dinelay, merong mga ganyan. Meron kayong pag-uusapan na trial. Pero ngayon sa 28th Congress, wala na ho. Hindi na abante kasi walang jurisdiction. Kung i-repile, ulitin na naman natin. Kung i-repile nyo na naman. Wala nga ho. Hindi nga pwede dahil may ban. Ang tigas ng ulo nyo Diba? Ang kulit nyo. Hindi kayo mapagsabihan. Gusto nyo, ano na ho ng petsa ngayon? Petsa di peligro na, 20 na. So 8 days na lang, yung sinasabi nila,
At sa August 4, merong nagsasabi na abangan nila yung trial. Baka ho, sabi ng ibang mga senador pagkaupo, dismiss na, tapos. Sa umano'y misuse ng confidential funds, pakikilahok sa mga plot ng pagpaslang at ibiruin nyo misuse, COA na nagsalita. COA na ang may karapatan mag-imbestiga, hindi pa sila naniniwala. Magkano ang utos? Magkano ang sabi? Magkano na naman? Di ba? COA na ang merong kakayanan, COA na ang sila yung mismo talagang dapat makapagsabi, hindi pa naniniwala yung mga dorobo. Nagsama-sama pa sila para dito. Nag-promote pa. Pero yun, nag-promote pa sila. Swerte ngayon ng mga nai-promote. Pagtataksil sa tiwala ng publiko. Heto ang sagot ng isang certified DDS. Talaga lang, former Supreme Court Justice Antonio Carpio, the group of Antonio Carpio is so eager na matuloy ang impeachment trial ni Vice President for transparency and accountability and betrayal of public trust daw. Pati Supreme Court, hindi na nila pinalampas dahil the judicial overreach. These are the same people na may pending petition sa Supreme Court for the unconstitutionality of some parts of GAA 2025. Pero wala silang push for impeachment ni BBM. Kasi nga, doon sila nakatutok sa mga Duterte. Nagbagyo, nagbaha. Ano na ngayon? Ayaw na lang halungkatin yung flood control. Asa na yung flood control? Na proyekto. But ayaw nyo ngayon imbestigahan. Maraming naapektuhang baha. Nakatuto kayo dito sa confidential pa na sinagot na ng COA. Diba? At pinagbibintangan nyo pa si Duterte na itong Dolomite daw ang naging dahilan ng pagbaha. Meron nag-comment sa akin, 1981 pa lang, 1974 pa lang, binabaha na ang Maynila. Pati yung Top Avenue na sinasabi na yan. May nagkomento pa sa akin, nilalangoy nila yan. Espanya to Quiapo. Biruin nyo, tapos sasabihin nyo, dahil sa Dolomite, wow, ibang klase kayo. Puro kasinungalingan, puro na lang ganyan, puro paninisi, puro lahat na lang sa Duterte. Kwento niya lang sa unggo yan, baka magkaigihan kayo. Magaling. Si BBM na pumirma ng 6.352 trillion GAA 2025 with questionable education sector budget, lower than DPWH, the 26 billion AKAP insertion na considered as pork, and zero PhilHealth subsidy budget, ang more than 797 billion congressional insertions na ang 410 billion pesos ay sa DPWH. Ito na lang. Kung sino ang dapat ma-impeach, ito. Sana sabi dito. Bakit? Questionabling insertion at questionabling budget ng DPWH at ito pa, zero budget ng PhilHealth. Yan ang dapat ma-impeach, sabi ni Aling Lorraine. Trilyon ang usapan dito, bilyon ang usapan sa flood control at may mga budget na pinasok sa bagong proyekto. Yan ang dapat isipin at halungkatin. Hindi itong 125 million sagad kayo sa paninisi at paghahalungkat, nagsama-sama pa lahat ng mga durobong pumirma para ma-impeach si Bibi Sara. Bakit? Takot na takot kayo? Sa 2028? Ilan Duterte lang naman kalaban nyo dalawa. Hindi nyo kaya. Sa bagay, pag pinagkakatiwala ng tao, hindi talaga matatalo. Totoo sa totoo. Magmula Visayas, Mindanao, Cebu. Ikalahati mo na lang dyan sa norte. Kasi sinasabi na, kiniklaim nila na sa kanila raw yan. Sige, sa inyo na yan, yung norte. Ano ngayon? Di ba, minahal ng taong bayan ng mga Duterte? Ano ngayon? Ang tingin sa iyo ng mga tao. Tingin sa iyo, ang tingin sa inyo puro dorobo. Sakit, di ba?
Wala silang tigil. Umarangkada naman sila sa SOR. Pero wala silang maisagot. Patungkol dun sa usapin. Sino naman ang bida rito? Sila na naman. May mga attack dog ng mga bago. Pasok. Sinabi ni Manila Representative Bienvenido Abante na hindi na siya kumpiyansa sa mga resulta ng mga survey matapos ang resulta ng 2025 Senate race ay nagpakita ng matinding pagkakaiba. Sa isang panayam, tinanong ng broadcast journalist na si Pinky Webb si Abante tungkol sa survey na nagpapakitang 44% ang naniniwalang naantala ng Senado ang impeachment trial at 25% ang hindi naniniwala dito. At 42% ang hindi sang-ayon sa pagsasampa ng ika-4 na impeachment case laban kay Duterte at 32% lamang ang sumasang-ayon. Well, I do believe that more people would want the impeachment to move on. 44% agree that the Senate is still delaying it. I agree with that also. Nako, yan na naman tayo. Pag hindi kayo kinatigan, sisisihin nyo naman yung Senado. Dahil dinidelay daw. Wow! Ano ginawa nyo? Pinatulog nyo. Mula February, gumagawa kayo ng paraan para mauna yung pang-4 na complaint. Yung 1, 2, 3, pinatulog nyo. Dapat yun ang inuna. Ay, kala nyo, uusad kasi yung pang-4 eh. Pinabalik sa inyo, problema na naman ito. Ngayon, naniniwala ka, sabi mo, na dinidelay na naman ng mga senador. Ano ba yan? Puro na lang kayo ganyan. Wala na kayong ibang sinasabi kundi, delay, kinakampihan ng Supreme Court, kinakampihan ng Korte. Diyos mio, Marimar. Ako naman, Pinky, with what happened in the May 2025 midterm election, mukhang hindi na talaga pwede pang paniwalaan ang nangyayaring survey aniya. Ibig kong sabihin, hindi ka naman talaga nanalo sa survey. At bukod sa lahat, hindi ka nanalo sa eleksyon. Nagtataka nga kami, bakit nakaupo ka dyan? Ang tanong, magkano, sabi ni Aling Lorraine. Saklap, di ba? Niwala ako na mas maraming tao ang gustong makitang magpatuloy ang impeachment proceeding, dagdag ni Abante. Ayun na naman tayo, impeachment proceeding, na dapat ituloy ang naman. Impeachment trial on the basis of the Constitution. I believe it should proceed. Nang tanungin, kung ano ang gagawin niya kung ibasura ng Senado ang impeachment case nang walang pagdinig, sagot ni Abante, andyan naman ang Quadcom, ipapatawag namin sila to be able to shed light on what has happened actually, on the issues raised against Duterte. Ayan na naman tayo, ayan na naman, di ba? Sabi ko sa inyo mga kasama ipapatawag na naman sila. Paano pag kayo pinatawag sa Senado? Pinapasagot nga kayo within 10 days nasa na ba yung kasagutan nyo? Hindi pa namin naririnig at wala pang balita. Puro na lang sa inyo ang gusto nyong ibalita. Pero kung yung mga sagot nyo ay wala, sabi ni Aling Ledesma, asa na kaya yung sagot na hinihingi ng Supreme Court? Meron na kayang balita? Parang wala naman Sa 19th Congress, inimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni Duterte ng mga kumpidensyal na pondo. Pero ang tanong, paano kung Supreme Court ang magpawalang bisa sa impeachment, ipapatawag din ba ni Benny Abante sa Quadcom? Inihayag nito ang mga gawa-gawang pangalan na ginamit sa resibo ng pagkilala upang bigyang katwiran ang paggamit ng mga kumpidensyal na pondo. Pero kung constitutional ang pagsasampa nila ng impeachment laban kay VP Sara, bakit hindi sila makasagot sa Supreme Court? Ayon kasi sa ulat ay, the House responded to the Supreme Court's notice of impeachment. Just in, Attorney Princess Abante confirmed that the House of Representatives, through its counsel, the Office of the Solicitor General filed Friday, July 18, an answer to the Supreme Court's order to provide information and sworn statements on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Sabi ng tatay ni Attorney Princess Abante na aayon daw sa batas ang pag-impeach nila kay VP-ISD. Pero, ayon sa anak, ipapaubaya sa Solicitor General ang pagsagot sa SC. Ang logic dyan, walang maisagot sa Supreme Court ang HOR, naglaglagan pa ang mag-ama. Di ba? Kung wala maisagot, tigil na. Kung wala ng mga ebidensya, tigil na. Huwag nang mamulitika. Sabi ni Aling Marie. Bakit? Ito talaga. Hindi sila titigil hanggat hindi nawawala sa kanila ang mga Duterte. Kasi ang lakas ng mga pangarap ng mga boss nito 'di ba?
Gusto maging presidente ang boss nila. Ang problema, ayaw sa kanilang sambayan ng Pilipino. Ano sabi ni Atty. Vic? Gusto nyo marinig. Ito yung nangyari kahapon, at mamaya abangan nyo mukhang iba na yung mga pronouncement. Bakit wala kang binabanggit patungkol dyan sa pagpapadala? Bakit ayaw mong aminin na ang kapatid mo ang nagpadala kay Tatay Digong? Tanong lang yun ng ating mga kababayan at mayroong mababanggit sa video, abangan nyo mamaya. Sa aking opinion at aking nararamdaman. Ako ay tumungo dito upang makiisa sa inyo, ating minamahal na Filipino migrants at overseas Filipino workers. Upang makiisa sa ating panawagan, bring home Tatay Digong now. Bring home Tatay Digong alive. Ako'y nakikisa sa pamilya Duterte kay Vice President, ang ating susunod na Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte. Kay Congressman Pulong Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa buong pamilya Duterte, kay Ma'am Elizabeth. Ako ay tumungo rito upang magpahatid ng aking unconditional support upang sa ating panawagan tayo'y mapakinggan, pauwiin na si Tatay Digong. Mahigit 100 araw na siyang nakapiit. Maaari niyo bang ikulong ang isang tao na wala mang kahit anong kaso? Maaari mo bang arestuhin ang kapwa mo Pilipino at ilagak sa ibang bayan nang wala ka man lang warrant of arrest? Kami ay tumungo dito upang sana ay makuhaan ninyo ng inspirasyon sapagkat sa Pilipinas, kayo, mga minamahal nating kababayan, ang aming motibasyon. Nung unang sinalbahe si Pangulong Duterte, kung hindi dahil sa inyong pagkilos dito sa labas ng Pilipinas, kami po ay suppress sa loob ng Pilipinas. Subalit dahil sa inyong nagkakaisang payapang pagkilos, napansin ng buong mundo na mali ang ginawa sa dati nating Pangulo. At kagaya ng natura ng ating kaibigan ni Senador Robin Padilla, hindi ito usapin ng pro-Duterte lamang. Hindi ito usapin ng mga supporter ni Pangulong Duterte lamang. Ito ay usapin na hindi dapat yung ginawa sa kapwa natin Pilipino. Na paulit-ulit kong sinasabi, ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ito sana ang patuloy nating pagsikapan. Patuloy tayong magkaisa, magbuklod-buklod. Alam ko, galing pa tayong lahat sa malalayong lugar. Subalit, sariwain lang natin, sino ba ang pinaglalaban natin? Ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, who was given the best years of his life, serving Davao City and making it the most peaceful city in the Philippines. Yung taong piniit nila ngayon dyan sa ICC, dati nating Pangulo, nagmalasakit sa bawat Pilipino upang pati ang ating mga anak ay payapang makapaglakad sa ating mga lansangan nang hindi minomolestya ng mga drug addict, drug dealer at masasamang loob. Subalit ano ang sinukli ng mapang-aping gobyerno ni Bongbong Marcos? Siya ay pinagkanulo at uulitin ko, hinandog sa kamay ng naglalaway na banyaga dito sa ICC. Kaya sana ang aming pakikisa sa inyo ay makuhaan din ninyo ng dagdag na inspiration at motivation na huwag tayong tumigil hanggat hindi natin naiuwi sa lalong madaling panahon,
hanggat hindi natin naiuwi ng buhay ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Tama, mga kasama. Kaya nga yung iba, hindi lang naman sa Dahig, marami rin na sa Mindanao, meron na rin ganyan, may panawagan na rin. Iba't ibang lugar, iba't ibang mga tawag dito, bansa, meron din, no? So yung mga maisog na organization, yung maisog group, salamat po sa inyo at nandiyan kayo. At ito na, may maririnig kayo ditong talaga nakakabuwisit, ano? Mabubuwisit ka talaga dahil siguro napansin din ni BP Sara na ito nga, walang sinasabi itong si ate. Si super ate. Patungkol kung sino nagpadala. At, aabangan natin kung yung sinasabi niya ba na pag-iimbestiga ay may ending. Baka walang ending, ha. Yun ang katanungan, sabi ni Aling Marie. So simulan natin dito, ano kaya yung mensahe ni BP Sara dito? Hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Paano yung masagot yun? Exactly, hindi na sagot hindi ko alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. Galit si BP Sara. Hindi natin alam bakit nga medyo hindi agresibo. Hindi naman sa pangungulit, sabi ni Aling Ledesma, ang tao ho ay naghihintay lang ng aksyon. So ngayon, bakit nga? Bakit matamlay? Bakit hindi masabi? Yun pala. Dahil galit si BP Sara. Ano pa? Tuloy. Maraming salamat. Hindi po natapos ang ating talupati. Tuloy natin, ha? Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa. Tinulak, akyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ayan ang mahirap, mga kasama. Totoo lahat ang nasasabi. May mga nagpatunay na talagang pamimilit o persahan. May mga video Di ba nung panahon ng March 12 o 11 ba yun? Kung hindi tayo nagkakamali. No? May mga gano'n, no, na may nakapag-cover, na i-live, na itong pamimilit dahil wala namang silang maipakitang warrant of arrest ng panahon na yun. At tumagal ng tumagal, hinihiling ni Tatay Digong noon na papasukin si BP Sara kasi siya yung legal o yung kanyang magiging abogado sana para maipagtanggol, para hindi siya madala. Hindi binigay ng mga bakulaw, hindi pinayagan ng mga bakulaw at dorobo. Hindi nila, pinagkait nila yung kay Tatay Digong. Kaya nakakasakit ng damdamin dahil yung mga taong bayan ay galit na galit at nag-iiyak na dahil nga ayaw nilang papuntahin, ayaw nilang dalhin si Tatay Digong doon dahil wala namang kaso O umabot ngayon ng 100 days mahigit ngayon si Tatay Digong sa Dahig pero wala pa rin kaso. Ano ang iisipin nyo, mga kasama? Di ba nakakasakit ng damdamin? Ano yung nababalita ngayon? Eto na. Tutuloy kaya nito ni Super Ate yung pag-iimbestiga? May ending kaya ito pagdating ng oras? Tanong lang yan ni Aling Maria. Naman si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Saka ito, ang tanong dito, nagtataka rin ng ating kababayan, bakit bukod tangi lang na itong Pilipinas ay nakapagpadala ng isang presidente o dating presidente
dyan sa ICC. Bakit hindi nila naisatuparan itong ICC yung kaso patungkol doon sa Israel, sa Russia, kung saan man bansa pa merong... Oo, bakit hindi nila kaya yun? Yan ang tanong ni Aling Madrid. Oo, bakit si Tatay Digong napakabait? Dahil hindi kasi gumagamit ng dahas. Dahil pag nagsalita si Tatay Digong, konting salita lang, pag ito napakinggan ng taong bayan, siguro. Kaso hindi ginawa ni Tatay Digong yun. Wala siyang ganun. Ang sabi niya nga, di ba, daanin natin sa proseso, huwag kayong gagawa ng kaguluhan. Ito yung napakabait ng dating Pangulo. Kahit ganito, si BP Sara. Tapos, si Tatay Digong, pinagbibintangan nila. Yan ba yung, naku, mag-isip-isip nga kayo, taga-ICC. Yan ba yung sinasabi niyong, may kaso? Ayaw nga ng gulo. Dahil kung nagsalita yan noon, doon pa lang sa pag-aaresto sa kanya, kayang-kaya naman sana ng iba. Pero hindi niya ginawa yun. Ngayon, eto. Pwede ba makinig naman kayo taga-ICC? Dahil petsa na lang. Dapat yan, nakauwi na yan si Tatay Digong 100 days mahigit na. Wala pa kayong sinasampang kaso. Diba? Ano yung kaso na patunayan? I mean, wala pang kasong napapatunayan. Diba? Mag-isip-isip nga kayo. Baka wala kayong kokote, sabi ni Aling Madrida. Puro kayo hatag, puro kayo hingi. Ayun, naku. Ano ba yan? May pera bang involved dyan, Aling Madrida? Tanong lang daw niya yan, Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Dapat pulutan. Nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talagang Saltek. may kulang ng tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko, nakasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Tama. Sabi niya, mas matindi pa. Diba? Gumawa na naman sila ng kwento patungkol kay BP Sara. Alam na, bayaran niya si... diba? Pati naman totoo naman yung pangalan si Awaw. Sabi niya, Aling Madrigal, bayaran niyan. Kung kailan merong aatakihin sa kalalabas. Natalo na naman. Ito na naman, meron naman silang ugong-ugong. Tatakbo na naman sa sa national sa 2028. Nagpahayag na naman ang mama. Ay, nako, walang kadala-dala. Magtanod ka na lang. Baka manalo ka pa. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente.
Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila Gusto yung katarantaduhan nila. Mayroon ba? Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matobato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trilliling yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Ayan kitang-kita nyo naman patunay yan. Si Bibi Basara nagsabi na itong mga binibintang sa kanila, una kay Tatay Digong. Nung nanalo na si Bibi Sara, kasali na raw siya sa DDS. Ng tipaklong naman, kilala nyo naman yung involved, si mahilig tumahol, pero wala naman. Kung yan, umabot ka sa video natin ito, ayan, pakilike and share ng video. Hanggang sa muli, bye-bye!